Kalambuan, Dalagmana, usa ka oras nga programa maghatod kaninyo sa mga katikaran may kalabutan sa kalambuan dili lamang sa komunidad apan sa kinatibukan. Kalambuan, Dalagmana. Davao, Mindanao, mga adlaw. Inyo alagad Saldi Chato diri sa Kalambuan, Daratanan. Kinisa bang inyong higalas kahanginan Rafi Bermejo, mga adlaw. Ang Kalambuan, Daratanan nga matod sa mga importanteng impormasyon, mga isyong butang lusunon nga ikaw. Kitang tanan adunay kalambigitan. Busa uban kami sulod sa usa ka oras diri sa atong tulumanon ang Kalambuan, Daratanan. Ato makauban, ato pinalanggang congressman sa unang distrito ng Siyudad sa Davao, Congressman Carlo Grales. Sir? May adlaw kanimo, Zaldi, kanimo Rafi, ug sa tanang mga nagtanaw karon, may adlaw yung tanan. Sals mga kaigsunan, matimbaya si Congressman Carlo Nograles. Makisayod sabta no kung sa atong mga kasamtangan nga katikaran diya sulod ug gawas sa atong kongreso. Manian na atong sayron gikan mismo sa atong congressman kung unsa ang plano diya sa House no kalambigit ni ining Public Employment Service Office o PESO law. Kunya ato sang isgutan kung unsa katong mga concerns diya sa House. Siyempre pa, dili na to kalimtan ang mga pangutana gikan sa inyong tagsa-tagsa ka mga barangay. Sals. Una sa tanan, congratulations diay Congressman Carlo Grales sa pagdawat sa lain na pod nga award, ang Kabalikat Award gikan sa Technical Education Skills Development Training Authority Otista, Congressman. Salamat, Zaldi. Actually, may upsanan na akong gidawat kining mong award in behalf sa First District of Davao City sa tanan natong mga lumulupyo dinhi. Of course, sa atong district office staff sa TESDA, Region 11, ug sa tanan nato mga lideres sa barangay sa unang distrito, tungod kay dili nato ma-accomplish kining tanan kung wala ang suporta ninyo, no? So dili ni akong award kun dili award nato ning tanan, so atong gina-share kini kaninyo, and kini nagpakita lamang, nagpamatuod lamang na husto ug tama tong atong ginabuhat, no? So nagpasalamat mi sa TESDA sa maong paghatag nila og dakong pribilehiyo kanato na mahimo kitang partner nila sa serbisyo. Congressman Carlo Grales, sa idong tanan labi na diri sa unang distrito ni atong Dakbayan sa Davao nga makanunayon ang imong programa aron matagan og suporta og mas mapalambo pa gani ang kalidad sa maong technical og vocational workers. Nagud ang kriteria aron nga mahimo kang TESDA awardees. Tungod din may ba nato nga Kabalikat Award imo nang gidahom? Well, actually para kana ako manggod Zalds, bilib man gyud ta sa edukasyon, no? Gikan pa sa una hantud karon kanunay ang atong pagsuporta sa edukasyon tungod kay nakita nato mao kini ang pinakamaayong pamaagi nga makatabang kita sa atong mga katawhan. Mao kini ang pamaagi na maalingkawas nato sila sa ilang kalisod, ang pinakamaayong pamaagi na mausab nato ang ilang kinabuhi. So bisan pa man gikan sa una hantud karon, sige tag support sa education, ug dili lamang sa high school, sa elementary, dili lamang sa college, kundi appeal pud sa edukasyon ang technical and vocational training. Hilabi na nakita nato no na dili susama sa college na magkinihan lang pagkag 4 years. Sa technical vocational sa gamay nga panahon, 6 months, 1 year na nakay diploma, specialista na ka. So atong pagsuporta sa technical vocational kanunay gid na siya gikan sa paghatag natong scholarship sa eskwelahan sa mga technical vocational schools, hantud ang eskwelahan mismo ang atong ginadala sa barangay mismo dito ta naga-training, hantud na ang graduation dito na mismo, ang assessment dito na mismo, unya dugangan pagid nato og mga jobs fairs na dito mismo ta naga-jobs fairs kay para tuloy-tuloy na, no? Gikan sa training, makapangitad na ng trabaho. So, kining tanan atong ginabuhat tungod kay nakita nato na mao kini ang dako kayong effect sa mga barangay, dako kayong kausaban sa kinabuhi. No? Nakita nato ang daghang mga success stories sa atong mga beneficiaries na karon gikan sa kawadon, karon dako nang kita, usab nang kinabuhi, nagasuporta na sila sa ilang mga pamilya, na mga welder ta na tuwa na sa abroad o nagatrabaho diri pero kuha na nanay kwapong balay, nanay mga condominium, di ba? Inana. So sige ta all the time, every time nagasuporta ta ni ana. Swerte lang ta na napansin ta sa TESDA, no? Na nakita ang atong agi, and then gitagaan tag award 2013, 2015 nahimot ang kabalikat nila, no? Napansin nila na
murag partner ta sa serbisyo sa TESDA. That's why gitagaan tag Kabalikat Awardee as partner, no, sa TESDA. So nagpasalamat mi sa TESDA sa recognition and nakahatag kining dakong inspirasyon na atong ipadayon kini. Yun ang nakabulahan, no, ang katawan sa unang distrito sa Tacbayan sa Davao South, no, ang pagbato nila og batanon, kugihan, no, na Congressman Carlo Nograles. Anyway, gikan sa Kabalikat awarding ceremonies, Congressman Carlo, dito sab ka sa usa ka dakong pulong imong gitambungan katong gipatawag sa National Unity Party di palang dugay. Miyembro ka sa maong partido ug among nasayran nga tuwa sab didto ang presidential candidate sa Liberal Party nga si Mar Rojas, Congressman Carlo. Yes, actually, kuha na siya. Meeting sa partido sa NUP. And then, gituyo na ang nahimong special guest namo sa among meeting is si Secretary Mar Rojas. No? So, kuha na siya. Gituyo na siya na mahimong meeting namo para mailhan namo o personal ang presidential candidate sa LP nga si Mar Rojas. And usa ka pamaagi aron ablihan ang discussions between NUP and LP for this coming 2016 elections. Tungod kay last election 2013, apil man ta diha sa coalition, no? Ang NUP, ang among partido, coalition man mi with the administration sa LP last 2013 election. So karon hisgutan na pud namong balik kung magpadayon bang among coalition for 2016. Siyempre kay si Secretary Mar Rojas ang presidential contender sa Liberal Party, ang ilang sad na mailhan namo og personal og mailhan pud namo kung unsay mga plataporma sa presidential candidate na si Mar Rojas. So na ay 40 ka mga miyembro sa NUP ang mitambong didto. Kadaghanan mga congressmen, pero doon na po yung mga governors ug mga local mayors gikan sa NUP aron mapaminawan namo ang unsay tuyo ni Secretary Mar, and si Sec Mar nang ngayo og tabang ug suporta sa among partido. And at the end of the meeting, ningon na lamang siya na ang presidente sa LP, which is karon si Secretary Jun Abaya, ug ang presidente sa NUP, which is si Governor Abet Garcia, mag-istorya na lang daw with regard sa mga detalye diha sa coalition. So, in other words, sa lakto na pagkasulti, kining maong meeting is sugod pa lamang kini. Sugod pa lamang sa pag-abli sa mga discussions between NUP and LP. Pero sa imong tanaw doon na kay posibilidad nga i-adapt sa NUP isip ilang presidential candidate si Secretary Mar Rojas? Well, posible, depende sa storya, depende sa sabot. Pero ako mismo, ni-declare na ko sa akong partido nga kung mudagan si Mayor Rudy Duterte as president, Mayor Rudy Duterte for president gid ako. No? Kay taga Davao. So ni-declare na ko sa akong partido na kung mudagan si Mayor Rudy, mao na siya nga akong suportahan pagka presidente. In fact, ang kantsaw lagi dito pag abot dito sa meeting, di ba? Usa-usahon man gid nila, no? Pagpaila sa mga miyembro sa NUP. So si from the 1st district ana, from the 2nd district og si Congressman ana. Pag abot sa akong pangalan, ang MC nangantsaw sad, ang Secretary General namo sa NUP nangantsaw sad, ingon siya na, and Secmar from the 1st District of Davao City. Nandito po ang number 1 campaigner ni Mayor Rudy Duterte for President, si Congressman Carlo Nograles. So, bungkag katawa tanan. And then si Secmar, ingon po siya dito, kaya nga dinidikitan ko na kasi minaman-to-man ko na to si Carlo. Yun siya ginaana. So, I don't know what will happen. Depende sa sabot. Pero, maulagi na, hisgutan pa sa partido kung saan mahitabo, kung si Secmar ba ang suportahan. So, basta ako, ni-declare na ko, and tanaw na to, kay dili pa man pud sure kung si Mayor Rudy mo dagan ba o dili, di ba? So, tanaw na to, sa dagan. Doon na po kay posibilidad nga mabungkag ang NUP tungod sa pagsuporta sa lain-laing presidential candidates sa mga membro ni Congressman Carlo? Mao na ang atong ginalikayan, no?
syempre ang usa ka partido dili man na mosugot nga mabungkag siya. So naay lang laing mga options no ang among partido. Sana diha is mag-support sa usa ka kandidato lamang. Ang laing pang option na ginahisugutan is sige, kanya-kanya na lang na kandidato. Depende kung kinsay kursunada nimo. Then pagkauman sa eleksyon, kuan lang gihapon ta, usa ka partido lang gihapon ta. So ginaway na mo ang mga options nato. Kay kung buto na-unaon, kada usa ka miyembro sa NUP na may laing ginatawag na preference. No? Sa nay usa murag mas kursunada niya si Kwan, ang usa mas kursunada niya si Kwan. So na ingon ana. Hisgutan pa namo, no? Basta ang among schedule sa partido is by September, last week of September, magkaroon mi og party convention. No? So magka-party convention mi, hopefully during the party convention na anay decision whether or not it's to support one president or whether or not it's kanya-kanyang presidente, parang kumbaga open season. Tanaw na to, no? Kay anyway, I think we have about 30 days or 29 days to make a decision. So hisgutan pa namo. Ang sulti lang sa mua is sige lang, storya lang ta. Storya lang. Una nato isgutan na live bayan sa atong programa Congressman Carlo Nograles. Tuguti mi pabor palihog tuguti mi nga mga updates sa umabot nga Nograles Jobs Fair sa bulan sa September, Congressman Carlo. Yes, karong September 5 na napuntay laing Jobs Fair and medical mission diri sa Bago Aplaya sa ilang bagong barangay hall isip pagsaulog nato sa araw ng Bago Aplaya. So Jobs Fair and medical mission na sad na and aging celebration pod sa akong birthday. Wow, happy So birthday. murag kuan nang puna. Iapil na nato tanan no araw ng Bago Aplaya hasta ang birthday pod nako. So mao ni ang atong pa-birthday sa atong katawhan. Ang Jobs Fair ug medical mission. So kamong mga gusto magpa-check up og libre adto lang mo dito sa barangay hall sa Bago Aplaya sa katong mga nangitag trabaho at sad mo dito kay naatay Jobs Fair, no? So welcome and open kini sa tanan. Okay. Atong hisgutan ang Public Employment Service Office Congressman Yes. Carlo, no? Oo. Panuna ang tanan ug alang usab katong dili kaayo sinati no kung unsa katong peso, palihog pasabtan mi kung unsa ang mga opisina ug unsa pud ang mga serbisyo nini Congressman. Ang peso, buti pa sabot sa peso is Public Employment Service Office. So gimugna kini mga peso sa laing-laing mga usa ka opisina kini nagimugna under sa local government, no? Local government unit. Napoy mga peso ilawom sa state universities and state colleges nato. So usa ka opisina kini na gina-supervise o gina-coordinatean sa Department of Labor and Employment. Ang trabaho sa peso office primarily ang job facilitation, ang job matching. So mao kini ang opisina kung asa pwede kang mangadto kung mangita kag trabaho or bisan ang mga kumpanya diha nila ginasubmit sa peso office ang ilang mga bakanteng trabaho. No, or ang mga trabaho na pwedeng applyan sa mga aplikante. Sa kumpanya nila, o sa mga job vacancies nila. And ang peso, amoy naga-job matching niya na. I-match niya ang katong mga nangitag trabaho, i-match siya dito sa mga bakanteng trabaho sa mga establishmento na naa-under ilawom sa ilahang lokalidad. So ideally, dapat ang tanang LGU na ay sariling peso office. And ang mga state universities and colleges, naapod na sila ay sariling peso office. Kaya para siya ang mag-facilitate sa pag-job matching. No? Gawas niya na ang lain pa mga services sa peso is career guidance, diba? Kanang mga seminar for job seekers, kanang mga magtudlo sa job facilitation, sa unsang anong maayong pamaagi sa pag-interview. So, mao ni ang opisina sa Public Employment Services Office. So, ginaserbisyohan niya ang tanan, ang mga job seekers sa mga business establishments na ang job seekers na makapangitag trabaho. So, ug ang mga business establishments na may job vacancies, pwede nila i-submit sa peso aron tabangan sila sa peso na ma-fill up ang ilang
mga vacancies. Okay. Among nabalitaan na Congressman Carlo nga imo nang gibuhat ang tanan no nga angay nimong buhaton aron na mamindahan no kaning ginatawag natong peso law. Gani na nakaroon sa kamot sa bicameral conference committee ang maong balaod nun. Ang akong pangutana kung tuan na sa bicameral conference committee ang usa ka balaod nun, unsa gyud ang insaktong kahimtang ni Congressman Carlo sa isgutan ng pagpanday sa balaod? Buti pa sabot na ano na siya sa last stage. Final stage na siya. Oh. Pero ginaagi na siya sa bicameral conference committee tungod kay lahi ang version sa House of Representatives, lahi po ang version sa Senado. Didto plansahon. Dito plansahon sa BICAM. So, regarding sa peso bill, no, sa amendment sa peso bill, na ay gamayng diferensya na ang version sa House of Representatives lahi sa final version sa Senado. So, gi-create ang bicameral conference committee. Usa ako sa mga ako ang nag-chair, na ako'y upat ka mga membro. Hasta ang Senate, ang nag-chair is si Senator Sani Angara, napod siya'y 3 ka mga membro. Nag-meeting nami atong Martes. So, ang tanang mga diferensya sa among version, giplansya na namo, so nahuman nami ana. Ug kay nahuman na siya, ang kulang na lamang is i-ratify sa House of Representatives ang BICAM na version ug ang Senado i-ratify po nila ang BICAM na version, murag i-adapt na nila. Then pagkahuman ni ana kay ratified na on both houses na anay usa ka version, i-submit na namo ni kay Presidente Aquino for his signature. Pag pirmahan na ni President Aquino, Republic Act na siya. So, mao na ang final. So, Martes, miaging Martes, humanami, ang kulang na lang, pag balik na mo karon sa session, at tangan na lang nato ang pag-ratify ni ana, both in the House and the Senate, and then submit na kay Presidente na natay Republic Act. Okay. Sa mga kaigsunan, sayro na to kung saan nabago sa gitawag na to peso law, no? Upan na mag-break lang sa tagmakadiyot, ay lang magawa kay mo balik na. Kalambuan, dalatana. Congratulations! 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 Outstanding! Outstanding! Filipino Atiber! In public service! Congressman Carlo Nograles. Congratulations! We are proud of you! We love you! Si Janiela Sarcodoy, 23 anyos, taga Times Beach. Bago lang kong abot, nagdala lang ko biodata, dawat na ko as a waiter. Ako ikapoy ko nagtambay mo ni adto ko diri sa Jumper kay gusto ko makakita og trabaho. Dili raman isa lang gani ka agency ako ang nasudlan, nadawat dayon ko. Salamat ko kay Congressman Carlo Nograles kay nagpa-jumper sa diri sa SIR. Tapos nadawat ko sa Orient Express as a waiter. Ako si Janiela Sarcodoy, pero naanak ko iki. Ako dahil si Rimar Tretesa, edad 23, nagpuyo sa Matina Playa. Nanay ko dire mga alas 8 jud pasado. Ni-apply ko sa Adana nga manpower. Nadawat ko kalawian sa Ginoo. Ang akong tuyo jud ani nga makatabang ko sa akong giniganan, makabuhi po sa akong pamilya, maka-abroad ko po nga hapsay po dito kaluyan ko makalingkawas sa kalisod dire sa Pilipinas. Salamat jud ko sa Jumper nga gibugna ni Carlo Nograles. Ug nadawat taon ko sa Adana Manpower Services.
ug ako ang posisyon isa ka hotel worker ug karon adon ako kay Kalambuan, Dalatanan. Balik ta sa atong programa ang Kalambuan Dalatanan. Mga kaigsunan, atong ginisgutan karon ang Public Employment Service Office. SALS imong higayon. Tama ba akong pagsabot, Congressman Carlo Grales, nga ang piso ipahimutang sa ubos pagdumala sa local government units ang opisina sa gobernador o mayor nga maoy magpadagan nini. Kanang gusto man nimo nga sila maoy magpadagan sa opisina, Congressman Carlo? Ano magidang setup, Zalds, no? Na kabalo naman ta na atay devolution ginatawag na devolved na sa LGUs ang halos tanang mga functions, no? So para ang tanang mga lokalidad, ang tanang mga LGU, sila ang magdumala ni ana. Kay sila man gyud ang nahibalo sa kung unsay setup og sitwasyon dito sa ilang area. Pero mao kini ang kausaban nga gusto natong mahitabo pinaagi sa kini mga amendments sa peso law na gusto natong pasahon ug mamahimong balaod nga mamahimo ng mandatory sa tanang mga LGUs nga mag-set up sila og peso office. Kay kaniadto ang kasamtangang setup manggod karon is murag voluntary. Dili pa ni mandated sa tanang mga LGUs, no? Pero karon with this amendment in the peso law, mandated na, no? Na kinihanglan ang tanang mga lokalidad down to the municipal level dapat mag-set up sila og sarili nilang mga peso offices para wala na excuse. Kay ang kasagaran sa mga paminawan namong mga excuse sa mga munisipyo, sa mga syudad, sa mga probinsya na wala sila'y budget, wala sila'y ma-hire na tao or dili nila priority ang mag-set up og peso office, napa sila ilaing priority na kinahanglan unahon. Pero para kanato importante man ang peso. Importante na naatay opisina na mag-match, mag-job matching. Naatay opisina na mag-set up og mga job fairs. Naatay opisina na magkuan og mga job vacancies, mag-fill up og mga job vacancies, di ba? So, with this bill, kung mamahimo ni siyang balaod, wala na excuse. Ang tanang mga lokalidad, kinihanglan mag-set up og peso office, kinihanglan mag-appoint og peso officer, and dapat tagaan siya plantilla position and automatic na ang iyang sweldo. Klaro lang ako, Congressman Carlo Grales, ang piso mo ay mag-consolidate o magpagawas sa listahan sa tanang bakanting trabaho sa ilang lugar aron og mayon natong sayon og dali raon niya mangitag trabaho kining mga mulupyo sa matag dapit, Congressman Carlo? Yes, correct. Sakto gid kana, no? So ang trabaho sa peso office, pag na-set up ang peso office, ang tanang mga bakanting trabaho dapat ipahibalo niya sa tanang mga lumulupyo diha sa iyang lokal sa nakadaiyang lokalidad. Ang tanang mga nangitag trabaho pwede sila moadto sa peso office ug ipahibalo dito sa peso office nga nangitag og trabaho mao ning akong credentials. And then ang tanang mga establishmento na naa dito sa maong lokalidad dapat ihatag niya sa peso office ang tanang mga job vacancies niya. Unsay mga available nga mga trabaho, mga bakanteng trabaho na pwede siyang mo-hire. Then, ang tanang mga establishmento kinahanglan ipahibalo sad sa peso oras na dunay aplikante silang gidawat sa maong bakanteng trabaho sa job vacancy, pag na-fill up na, ipahibalo dayon sa peso. No? Para ma-update po sa peso ang mga na-fill up ng mga job vacancies. So, kung kining tanan
ma-set up nato sa tanang mga lokalidad down to the municipal level, mas coordinated na ang atong mga efforts sa job matching, sa mga job fairs nato, sa mga employment facilitation sa tibuok nasod ug sa tanang lokalidad. So, gwapo kaayo kung kini siya mamahimong yung balaod ug ang tanang mga lokalidad musunod aning maong balaod. Nasulat po diha no sa bagong peso law, Congressman Carlo, nga kinahanglang isumiti no sa peso sa opisina ang katong ilahang pundo dito sa local sanggunian no sa atong bahin dinhi sa Dambayans, Davao, dito sa Davao City Council. Ang akong pangutana, unsa po nang mahitabo pananglitan ug balibaran sa konseho ang katong request for budget sa peso, Congressman Carlo? Magka problema sila no kay kung mapirmahan na ni President Aquino, then mahimo na siyang balaod, mandatory na siya. Sa una, voluntary pa. Medyo may pagka-voluntary pa ang wording sa peso. But after how many years, several years na set up ang peso, karon nakita na mo na this is the time na himuon na nato siyang mandatory. Kay murag taas-taas na ang panahon gikan sa pagsugod aning peso law na voluntary pa lamang, sige siyang voluntary, karon nakita na mo medyo hinug na siya, naghimuon na natong mandatory. Ug tungod kay mandatory kini, wala na yung excuse. Ang sanggunian na moingon wala sila budget, dili nila priority, kay pangitaan og paagi, whatever, kinihanlan, mandated na ang tanan. Because kung dili sila mosunod, basin ma-audit sila sa COA, basing questionon sila sa civil service, basing questionon sila sa ombudsman, no?